proclaim the King. I must tell all the world, worship Him in all the nations, in all the world. Where He sends me, yes, I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Who will go for us? I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. Who will go for us? I will go. I will go. I will go. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. I will go. There is coming a day when no heartache shall come, no more clouds in the sky, no more tears to dry. All is peace forevermore on that happy nation. What a day, glorious day that will be. When my fears are such as sea, when I look upon His face, the one who saves me by His grace. When He takes me by the hand and leads me to the promised land, what a day, glorious day that will be. Amen. What a day. Glorious day that will be. Yan na po, special song ng
AUP students nung Friday, nung Vesper, ano po, nakita ko yung dalawang kaibigan ko, si Supap at saka si Pastor Stephen, ano po, Ate Revi. Ayan sila, ang active sila sa AUP Church, ano po. So, good morning po sa lahat na nasa live ngayon. Patuloy tayo ay pinagpala ng Panginoon ng panibagong buhay at kalakasan. At pagnanais na muli siyang makapiling sa umaga na ito. Kaya kung ako natutuwa at marami na nakaabang gantong oras pa lang, ay sigurado si Jesus ay mas lalong natutuwa sa atin, ano, kasi tayo ay patuloy na nagnanais na makapiling sa devotional sa bawat umaga. God first morning po sa lahat, mga kapatid. At pakinggan natin si Pastor para mas marami tayong oras na matutunan na po. Sige po. Isa pong magandang umaga sa inyo pong lahat. Yan, salamat po Brother Melvin. At patuloy po tayo nag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos ngayon pong umaga po na ito. Ngayon po ay January 5 na at patuloy ang ating Panginoong Diyos ay gumagabay sa bawat isa. Itinuturo ng kawalang pag-asa ang pag-asa. So, mahirap mabuhay kung tayo ay nawawalan na ng pag-asa sa mundong ito. Pero wala tayong ibang malalapitan. Wala tayong ibang makakapitan kundi ang ating Panginoong Diyos. Hindi dahil sa wala na tayong choice, kundi dahil ang Diyos ay ating Panginoong Diyos na siya talagang pag-asa ng sanlibutan na ito. Pero siyempre, kahit na may suffering sa buhay, hindi ibig sabihin nagpuproduce ito ng karakter agad at ng pag-asa. Di ba? Yung kawalang pag-asa. Pero ang sinasabi dito, mga kapatid, kung tayo man ay nakakaranas na parang lugmok na lugmok tayo, lalo lang tayong kumapit sa ating Panginoong Diyos. Baka ating malimutan. Yan po yung ating pong aklat na mapag-aaralan ngayon. So tayo po ay manalangin para po sa ating pong pagsisimula. Dakilang Diyos na siyang aming tagapagligtas, kami po'y patuloy na nagpapasalamat at patuloy na lumalapit sa inyo. Amin pong idinadalangin ang aming pong pag-aaral na ito. Inyo po kaming tulungan, maunawaan namin ang mga salita po ninyo, O Diyos. Salamat po sa pag-ibig niyo po sa amin. Salamat po sa pag-isip niyo po sa amin ngayong pong umaga na ito. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sangayon po dito sa ating pong pinaka-key text. Gayon may aking nakita na isang kapalaran ang dumarating sa kanilang lahat, na magkagayoy sinabi ko sa aking sarili, kung ano ang mangyayari sa hangal ay mangyayari rin sa akin. Kaya't bakit pa nga ako naging napakarunong at sinabi ko sa puso na ito ay walang kabuluhan. Kitang-kita natin kung sino ang nagsulat ito, kundi walang iba kundi si Haring Solomon. Ayan, sa Ecclesiastes chapter 2 at saka chapter 3, yung pong kinote dito ni George Knight. Sapagkat kung ano ang pantas ay gayon din ang hangal. Walang alaala magpakailanman na sa araw na darating ay malilimutan ng lahat. Namamatay ang lahat at lahat ay muling babalik sa alabok. So ganyan po ang nangyayari, mga kapatid. Ang lahat ay bumabalik sa alabok. Ang lahat ay bumabalik sa kamatayan. Parehas ang kamatayan ng mayaman sa mahirap. Ang pinagkaiba lang yung paraan ng paglilibing, 'di ba? Siyempre mas bongga yung paglilibing ng mayaman. Pero parehas lang ililibing. So, yun po, mga kapatid, no? Sa walang pag-asa ay ang pag-asa. So, sabi po dito, ang paglilingkod ni Miller bilang isang kapitan noong ikalawang digmaan laban sa Britanya. Ibig sabihin si William Miller kasi nito noong siya ay nag-atheista, nagpruso sa pagiging kapitan, nasama sa gera, ay nagbigay ng pagbabago sa kanyang buhay. So ito po yung pinag-aaralan natin ay part 2 noong pong story ni William Miller kung saan siya yung nagpursige na mag-aral ng pinakamahabang propesiya sa Biblia. Bago pa man ang labanan ay nagsimula na siyang mag-alinlangan tungkol sa pagiging sapat ng kanyang paniniwalang deistiko. Ayan. Ang bahagi ng problema ay ang deismo ay nangako ng kabilang buhay.
Ngunit sa katunayan, nagpagtanto ni Miller na ito'y lohikal na humahantong sa kawalang kabuluhang pagkatapos ng kamatayan. So yung kasing deismo, yung naniniwala na mayroong sa Kristiyano kasi tayo, nangangaral tayo mga kapatid na mayroong kabilang buhay, di ba? Mayroong kabilang buhay. Karamihan ng mga Kristiyano nangangaral na may kabilang buhay pagkatapos ng kamatayan. Pero sabi ng Biblia pagdating pa ni Jesus Christ yung pong pagkabuhay na maguli. Pero karaniwan ng nag-aaral ngayon ng Bible, kanilang pinaniniwalaan na mayroong kabilang buhay agad kapag namatay. Pero logical lang daw yun na pagtanto ni Miller, at ito ay kamatayan lang din naman ang end noon. Kasabay nito, nagsimulang pag-isipan ni Miller ang kanyang sariling pagkamatay at ang kahulugan nito. Noong October 28, 1814, sumulat siya sa kanyang asawa tungkol sa isang namatay na kaibigan sa hukbo. Ngunit sa maikling panahon at tulad ni Spencer ay mawawala na rin ako. Ito ay isang seryosong kaisipan. Totoo yun mga kapatid. Kasi siyempre nasa gera sila. O napagtanto ni Miller na maaring mamatay na rin ako katulad sa aking kaibigan. Ang mahirap na katotohanan ng buhay ang nagtulak kay Kapitan Miller patungo sa pananampalatayang dati niyang matinding tinanggihan. Yun. So napagtanto niya katulad ni Haring Solomon na ang buhay, ang ending pala ay talagang kamatayan. Ang ending pala talaga ng lahat ng mga bagay, kung wala ang Panginoong Diyos, kung hindi pa darating ang Panginoon, lahat talaga tayo ay tatanda, lahat tayo ay magkakasakit, lahat tayo ay mamamatay. Lahat ay walang kabuluhang pagpapagal sa sanlibutan na ito. Ito yung napagtanto ni William Miller. No? Kahit ng anong pagsisikap niya, kahit maniwala siyang siya'y atheist, maniwala siyang walang Diyos, ang buhay ay pare-pareho lang. Pare-parehong mamamatay. At nakita niya yung bangkay ng kanyang kaibigan, itinabi na lang at naghihintay na madaong yung kanilang barko. Kung makakadaong pa, kung lumubog yung barko nila, di sama-sama silang lulubog doon sa karagatan. So, napagtanto niya na kawalan ang buhay. Napagtanto niya walang kabuluhan ang buhay kung wala ang Panginoong Diyos. Sabi dito, ngunit mayroon pa rin siyang pag-asa. Kung masusumpungan lamang niya ang tunay na pagiging makabayan sa hanay ng hukbo, ay magagawa niyang sabihin na ang kanyang pananampalataya sa deismo ay hindi isang pagkakamali. Ayan, pwede niyang sabihin, pwede siyang bumalik sa dating pananampalataya na mayroong tunay na Diyos na nagmamahal sa bawat isa sa atin. Na hindi natin kailangan sisihin ang Panginoong Diyos sa ating kahirapan, sa ating pagkakasakit, sa kamatayan ng mahal natin sa buhay. Hindi natin kailangan sisihin ng Diyos at hindi dapat natin sisihin ang ating pong Panginoong Diyos sa kamatayan ni numan, sa pagkakasakit ni numan, sapagkat ang Panginoong Diyos ang nais niya buhay na walang hanggan sa atin. Ang kailangan lang sumampalataya tayo sa Panginoong Diyos. Hindi ang Diyos ang nagbibigay ng karamdaman sa bawat isa sa atin, hindi, kundi ang kaaway ang nagbibigay, mga kapatid. No? Ang ngunit isinulat niya, ang 2 taon sa paglilingkod ay sapat na upang kumbinsihin ako na ako rin ay nagkamali sa bagay na ito. Sa katulad ni William Miller, no? Naging atheist siya at napagtanto niya rin na nagkamali siya. Karamihan po na nag-atheist hindi naman dahil sa Biblia kundi dahil sa hindi ma-resolve, karamihan hindi ma-resolve na pain sa buhay. No, yung hindi ma-resolve na pain na lagi kang nananalangin, dinadalangin mo na gumaling ang mahal mo sa buhay pero hindi gumaling, no? Hindi gumaling, kaya makonclude mo na walang Diyos kasi matagal na akong nananalangin ng panibagong buhay, panibagong lakas. Pero hindi dinidinig ng Panginoon ng dalangin. Na ako, pwede ako maging atheist. Matagal na kaming nananalangin na magkaroon kami ng anak ng aking misis. Pero hanggang ngayon, wala pa rin yung anak na aming idinadalangin. So ako pa'y naglilingkod sa Panginoong Diyos. Ako'y isang pastor, nananalangin sa ibang mga tao.
nagde-dedicate ng ibang mga bata sa Panginoong Diyos. Nananalangin sa bagong kasal na sila ay magkaroon ng supling pagkatapos noong kasal. Pero Panginoon, bakit sa amin wala kaming anak? So ganun po yung nagiging karanasan ng mga atheista. Unresolved issue sa buhay. Bakit sa amin yung panalangin namin hindi didinggin? Ba't pagka mananalangin kami sa iba, yun na dinidinig ng Panginoong Diyos? Bakit, O Lord? Bakit ganun ang nangyayari? So may mga bagay sa sanlibutan na hindi rin natin maipaliwanag. Pero ang tanging solusyon natin ay magkaroon ng pag-asa at patuloy na lumapit sa Panginoong Diyos. Dahil kung wala ang Panginoon, kawalan ang buhay. Di ba? Kaya nga sabi ng Panginoon, kung ano ang meron tayo, makontento tayo, magpasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Kaya pala. Kasi nga pala kung tayo ay hindi makukontento sa buhay na meron tayo, at lagi natin pinaghahanapan ng Panginoon, sinisisi ang Panginoong Diyos, darating pala sa punto na maaring hindi ka maniwala na mayroong tunay na Diyos. Kaya pala yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang negatibong biblikal na larawan ng likas ng tao ay lumilitaw na mas tumpak kaysa deistikong pananaw na nagtuturo na ang likas ng tao ay karaniwang mabuti at matuwid. Ngunit hindi mahanap ni Miller na patunayang iyon sa kasaysayan. Habang ako'y higit na nagbabasa, isinulat niya, mas lalong lumilitaw ang kakilakilabot na katiwalian ng katangian ng tao. O sa Biblia, may negative and positive na kalagayan ng tao. Ang nakikita lang ni William Miller noon nung siya ay deist bago maging atheist na hindi naniniwala sa Panginoong Diyos, ang nakikita niya lang sa tao ay puro kamalian. Sino sa atin ang nakikita lang sa marami mga tao puro kamalian, puro mga negatibo at walang positibo, mga kapatid? May mga ganyan tao na ang nakikita niya lang sa pagligid ay pangit na ugali ng ibang mga tao, pangit na ugali ng pastor, ng elder, ng mga church officers, ng mga kapatiran. Yun lang nakikita niya. Nabubuhay siya na ang tinitignan niya lang ay puro pagkakamali ng iba. So magiging William Miller ka rin na maging atheist pagka ganun. So ibig sabihin, dapat ang ating sarili kinukumpara lagi natin sa ating Panginoong Diyos. Lahat naman may kasamaan eh. 'Di ba? Lahat naman may ganung pagkakamali. Wala akong makitang maliwanag na lugar sa kasaysayan ng nakaraan. Ang mga mananakop sa mundo at ang mga bayani ng kasaysayan ay maliwanag na mga demonyo na nasa anyo ng tao. Nagsimula ako makaramdam ng labis na kawalan ng tiwala sa lahat ng tao. Siyempre, nasa gera siya eh. Ang mga tao ay talagang mababangis, totoo yan. At nasa banal na kasulatan yan sa Timoteo, na mababangis at walang turing ang napakarami mga tao sa panahon natin. Ang huling krisis sa paniniwala ni Miller sa deismo ay may kinalaman sa tila isang pagkilos ng Diyos sa kasaysayan sa labanan sa Plattsburgh noong September 1840. Wala pa tayo niyan, ano? Sa labanang iyon ay tinalo ng isang Amerikano ang isang pagtatanggol sa isang hukbo. Ang isang superior na puwersa ng mahusay na sundalo ng Britanya. Ang ilang kamalian lamang ay nagwagi laban kay Napoleon. So si William Miller ay kasama doon sa gera nung lumabang kay Napoleon. Kasi si Napoleon, mga kapatid, ay gusto niyang sakupin ang buong Europa. Ayan. Yung Great Britain, yung labanan niyan sa Waterloo, mga kapatid. Sumali pala ang Amerikano sa labanan na yon. Sumali. Kaya pala natalo si Napoleon. At saka nasa prophecy rin, di ba? Nasa prophecy rin na hindi magkakaisa muli ang Europa. Hindi magiging isang bansa ang Europa, kundi ito'y magiging hati-hating bansa. So yun yung labanan, no? Si Napoleon ay natalo. No? Isang laban na lang ang kailangan ni Napoleon eh. Iisa na ang Europa kasi nasakop niya na. Grabe, magaling na general yan si Napoleon eh. Pero hindi niya kayang talunin ang tunay na general, ang Panginoong Diyos, no? Ang pinakamalakas sa lahat. Pag sinabi ng Panginoon, hindi magkakaisa. So yan po yung kasaysayan, mga kapatid. Ang Amerikano ay tiyak na matatalo. Nakakagulat ang bunga ng labanan sa gayong mga posibilidad. Pagtatapos ni Miller, para sa akin ay parang gawa ng isang mas malakas na kapangyarihan kaysa tao. Ba, ito'y naranasan din pala ni Miller, ano? Itong kasi akala niya matatalo sila.
Pero nanalo sila doon kasi may mas malakas na puwersa kaysa sa tao. Sino yon? Ang Panginoong Diyos. Tulad ng may akda ng Ecclesiastes, si Miller ay ipinilit ng mahirap na katotohanan ng buhay na muling tumingin sa Panginoong Diyos. Buti si Miller ay ganun ang nangyari, ano? Sa kabila na mahirap ang buhay, mas lalo tayong dapat na tumingin sa Panginoong Diyos. Sa kabila na ang panahon, ang buhay natin ay nawawala. Sa kabila na tayo ay tila baga napapawi ang ating pong mga buhay. Yung pala yung panahon na tayo ay dapat na tumingin sa ating pong Panginoong Diyos at wala ng iba. Ang mabuting balita ay ang mahirap na katotohanan ng buhay ay nasa ating panahon pa rin na gumaganap ng kaparehong tungkulin. Ayan, nakikita pa rin natin ang ating buhay sa panahon natin ngayon. Kahit nasapat tayo, sinapatan tayo ng Panginoon sa buong 2024, ngayon 2025, marami pa rin tayong daranasin na mga kahirapan at mga hindi mabilang na mga problema dulot ng buhay na ito. Ang kailangan tungkulin natin na dapat gampanan ay patuloy na tumingin sa ating Panginoong Diyos. So walang iba mga kapatid. Kaya dito sa Ecclesiastes, ayan, tapos na po tayo, 2:3, no? Parehas ang kamatayan ng matalino sa mangmang, ng mayaman sa mahirap. Ng mananampalataya sa hindi mananampalataya, pareho ang kamatayan. Pero ang panalo ng nananampalataya sa Panginoong Diyos, sabi ni Jesus, bagamat mamamatay, mabubuhay muli. Pero yung hindi nanampalataya sa Diyos, hindi na muling mabubuhay pa sa buhay na walang hanggan. Ang mabubuhay lang sa buhay na walang hanggan ay ang sumasampalataya sa ating Panginoong Diyos. Yun yung pag-asa natin. Kasi pare-pareho tayo ng kamatayan eh. Pero hindi pare-pareho ng pagkabuhay. Dahil ang mananampalataya ay mayroong advantage. Kaya po mga kapatid, kung tayo isasampalataya sa Panginoong Diyos ngayon, bagamat may kahirapan, may pagkakasakit at may kamatayan mga kapatid, mas panalo tayo kung tayo ay nasa Panginoong Diyos. Lagi po natin yung tatandaan, napakahirap, nakakamiss ang mahal natin sa buhay na nawala dahil sa kamatayan. Hindi ito katanggap-tanggap mga kapatid at hindi talaga tayo makaka-move on sa kamatayan ng ating mahal sa buhay. Yun ang talaga ang totoo doon. Dahil araw-araw malulungkot tayo, ating hanapin sila mga kapatid ko. Yung dati mong kasiyahan, hindi na yun kasiyahan mo ngayon. Dahil nawala na yung mahal natin sa buhay. Pero isa lang ang iniiwan sa atin ng Biblia. Sa kabila nito, hindi mo tayo na tumingin palagi sa Panginoong Diyos sapagkat siya ang ating tanging pag-asa. Mga kapatid, siya ang tanging nating pag-asa. Sa kawalang pag-asa ay may pag-asa ang ating pong Panginoong Hesus. Kaya kahit papaano na meron tayong kalungkutan, maibsan ito ng pag-asa galing sa ating Panginoong Diyos. Ang Diyos ang karamay natin sa araw-araw na tayo ay nalulungkot, sa araw-araw na tayo ay naglulugmok dahil sa paghihirap na ito. Si William Miller ay tumingin muli sa ating Panginoong Diyos at nag-aral ng banal na kasulatan. Nawa ay gayon din ang mangyari sa atin. Sa tuwing tayo ay haharap ng matinding pagsubok, doon tayo patuloy na mapalapit sa ating Panginoong Diyos. Kung kailan marami ang mga suliranin natin sa buhay, ganun din tayo mapalapit sa ating tagapagligtas. So muli po, happy Sunday po sa inyo pong lahat at patuloy nating idalangin ang gawain dito po sa Central Luzon Provinces Mission at sa buong SSD Harvest 2025. Yung mga commitment natin na isinulat sa papel ay atin po itong patuloy na idalangin sa ating pong Panginoong Diyos sa mga kaibigan natin. So ibabalik na natin kay Brother Melvin Villasano para sa ating mga prayer request at sa ating pong mga reflection. Muli po, magandang umaga po sa inyo pong lahat. And God first, morning po mga kapatid. Amen. Ano po, napakaganda na lesson ngayong umaga na ito. Salamat po, Pastor. At patuloy na tayo ay pinagpala ng Panginoon ngayon mga kapatid. Binibigyan pag-asa ang walang pag-asa. Ano po? Nakita ko dito yung unang-una yung sa memory verse. Pareho lang ang dulo ng buhay ng mga mayayaman at ng mga mahihirap.
ang dulo ng buhay ng mga mayayaman at mahirap, kaya din naman ang dulo ng buhay dito sa lupa ng mga believer at non-believer. Ano po? Ito ay kamatayan, wala nang iba mga kapatid. Ano? So, kung yun ay yung nalalaman at naunawaan, sa Diyos may pag-asa, sabi nga. No? Sa Diyos may pag-asa dahil mamatay ka man, kung ikaw ay naniniwala, meron ka pangalawang buhay. Kapag ikaw ay hindi naniniwala, kagaya nitong mga atheists, ano po, o yung mga tumalikod sa Panginoon, kagaya ni William Miller. Salamat kay William Miller, ano? Example siya ng pagkakaroon ng pag-asa. Sabi niya, life is meaningless without God. Wala talagang kabuluhan ng buhay dito sa mundo kung walang Diyos sa ating buhay. Ano po? Dahil ano yung kahinatnan mo? Kamatayan, mga kapatid, ano, pag wala tayong Diyos. So pag meron tayong Diyos sa buhay, may meaning ang buhay, may goal tayo sa buhay, may purpose tayo sa buhay. Diba? Paano kung gagawin mo kung wala kang purpose sa buhay? Basta ka na lang na dyan, parang meron ba ang buhay na walang purpose? So dapat may purpose, ano? Lahat ng buhay sa mundo, halaman, damo, hayop, insekto, ano pa man yan, ano? May purpose po yan. Tayo bilang tao na buhay, may purpose tayo mga kapatid. Dapat alam natin kung anong purpose natin. Ano? Pag di natin alam ang purpose natin, sabi dito, life is meaningless without purpose, without God. So yun, napakaganda. Sabi nga sa halimbawa na binigay ni Pastor, yung mga atheists o yung mga hindi naniniwala sa Diyos, yung halimbawa ganito nangyari sa kanilang buhay, tumalikod sila sa Diyos, hindi na sila naniwala kasi nga hindi pumabor sa buhay nila yung magandang kulay ng buhay. Meron ako napanood dati siyang bata na ngayon ay malaki na siya. Nung narinig niya yung nangangaral, sabi, I don't believe in your God, sabi ganun. God doesn't exist, sabi niya ganun. Ano? Bakit naman, sabi nung pastor. Where is your God, sabi ng lalaki. Where is your God when we are inside the car before the accident? Bakit to hinayaan niyang maaksidente yung car nila ng bata pa siya? Namatay tuloy yung kanyang buong pamilya. Bakit daw hinayaan ng Diyos na mangyari yon sa kanyang buhay? Na siya lang natira sa buhay. Maliit pa siya noon, ano? Namatay yung mga magulang at mga kapatid niya. Pati yung baby nilang kapatid. Nasaan daw yung Diyos kung may Diyos, sabi nga. Sa mga kapatid, yung ganitong kaisipan ay ang makikita ko dito ay kaisipang selfish. Sarili lamang niya yung kanyang iniisip. Hindi niya na unawaan na sa buhay na ito, hindi lamang siya yung nakaranas ng ganun. Ano? Maging ang ating Panginoong Hesus nakaranas ng mas mahirap pa sa ganun. Sa mga kapatid, sa buhay na ito, tunay na hindi madali mabuhay. Nariyan talaga lahat ng pagsubok. Talagang minsan mararanasan natin na wala na tayong pag-asa. Pero meron pa pala, no? Meron pa pala. So ngayon, kung tayo may nadaraan ng mabigat na pagsubok sa buhay, yan man ay karamdaman, yan man ay emosyonal, problema sa pamilya, huwag nating isipin walang pag-asa. Isipin natin na may Diyos tayo nakasama. At tayo ay may pag-asa. Ano po? Tayo ay may pag-asa. So ayan, huwag nating isipin bakit hindi pumapabor sa atin ang buhay. Hindi yan kamalasan or anuman. Nais kasi ng Diyos na tayo lumapit sa Kanya. Yun, ano po. Nais ng Diyos na tayo ay lumapit sa Kanya. Kaya nangyayari sa ating buhay. Ayan, salamat po sa magandang message na yan sa umaga na ito. At patuloy tayo sa God First Morning Stewardship, Council of Stewardship. Welcome back, Sister Maggie Fernandez, sabi ni Ate Rebe. At welcome din, good morning din sa aking pinsan na si Ruby dyan sa Laguna. At gayon din kay Sister Jasmine Manikis, kay Jessie, watching from Canada, welcome po. At please pray for Vicky Jimenez na sana kilusin ng Diyos ang puso ng boss niya kasi pauwi na siya, sana ayaw pa pauwiin. Sige po, panalangin po natin. At ay yung boss niya at yung kasama niyang Pilipinas, sana makauwi na sila. Nasa Kuwait pala sila, no? Sige po, sama natin sa panalangin. At mamaya tayo mananalangin, sama na natin yung sa
sa ating stewardship. Yan, panoorin na muna natin. Yung nag-uumpisa na yun eh. Wala. Sa lagi natin tatandaan mga kapatid, po. Yung hanggang naalala ko tuloy yung sigaw ng evangelism namin sa Leonardo. San Leonardo! Ang sagot ng mga kapatid, may pag-asa. Di ba, Ate Rebe? Sa Leonardo may pag-asa. Natandaan niyo ba yun? Namatak sa isip ko yan, marinig ko, San Leonardo! Sagot agad yung bata, may pag-asa. Okay, nandito na po tayo. Prepare to meet your God. Mangungunahan po tayo ng isa sa masugid po nating kasama na sumusubaybay, si Sister Cyrene Ancheta. Sis, open prayer po kayo. Tayo po'y manalangin. Dakila at magpalang Diyos Ama na ang tahanan nasa mga langit. Amin po kayong pinupuri at pinasalamatan sa pagkakataong ito na kami po ay muli ninyong ginising at binigyan ng buhay patuloy upang sa gayon ay patuloy kayong papurihan at pasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan. At sa umaga pong ito, amin pong patuloy na inilalapit ang aming programa sa nagagawin sa umagang ito, na nawa po patuloy na ang inyong pakikisama ng Santong Espiritu ang manahan sa bawat isa na nakatutok po ngayon at gayon din po sa mga kasamahan namin at mga kakilala na magre-replay po anumang oras po nila maisipan na buksan sa FB Live ang programang ito. Tulungan niyo po nawa kami, Panginoon, na makausap sa amin ng personal ang lahat ng
napapakinggan po namin upang sa gayon ay tumatak po ito sa aming puso at isipan. Patuloy na pagpalain po ang mga tao na nangunguna at magbibigay po ng oras para po patuloy na magbigay ng oras upang magbigay ng inyong pabalita sa pamamagitan po ng programang ito. Nawa po Panginoon, patuloy kaming patawarin sa lahat po ng aming nagawang mga pagkukulang at pagkakasala. Ang lahat po ito ay aming hinihiling at dinadalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Okay, so God First Morning, ang isa po sa atin pong tagapagsalita ngayon ay isa sa atin pong elder ng Bulacan. Lilipat naman po tayo ng Area 5. Bulacan, ang isa sa representative ng Executive Committee members, si Brother Elder Santiago Iyalong. So, ngunit bago siya magsalita mga kapatid, ipagkaloob ang kanya pong mga reflections, ay tayo po makakarinig muna ng promotions and special number. At pagkatapos mo ng special number, ay pagkakaloob na po kay Elder Sani ang pagkakataon sa kanya po mga mensahe. Pagpalain po tayo. Advertisement and marketing techniques are devised to produce dissatisfaction with what you have and create the desire for new things. In this way, many are led into debt, believing that happiness can be attained by buying what they don't need with money they don't have. But the Bible indicates to us that happiness comes with gratefully realizing how blessed we are for what we have. Contentment doesn't necessarily require letting go of all our dreams and goals, but teaches us to be satisfied with our standard of living, to honor God, and to avoid debt. Here are some tips for finding financial soundness. Step 1. Ask yourself, where does my money go? Write down all your monthly expenses and classify them into 3 categories. 1. Fixed expenses, that which cannot be changed, like tithe, offerings, rent, mortgage, or taxes. 2. Variable expenses. It may be food, water, electricity, medical attention, gas. 3. Non-essential expenses, for example, trips, electronics, recreational activities. By faithfully recording your expenses, you will get to know how you spend your money. Step 2. Make a monthly budget asking yourself, what are my goals? Do you need to pay off debts? Want to save money for future expenses like buying a car, educating your kids, or retiring? Set a goal. For example, tell yourself you want to save $300 monthly for retirement. If that's the case, then include that amount in your monthly budget. Step 3. Compare your income with your expenses. Which one is greater? The most obvious rule to avoid debt is that your income must always exceed your expenses. If your expenses exceed your income, then you are in debt. If so, return to step 1 and consider what can be changed. You might be spending too much on superfluous, unnecessary things. Even though debt may be socially accepted in some societies, it pays to follow the Bible, which says, "Owe no one anything except to love one another." Also, by returning tithe and promise offerings to God before any other expense is met, you are saying by this act that you want Him to be the Lord also of your financial life. Therefore, as we return our tithe and promise offerings, may we put our desires last and God first. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay,
Elder Sunny? God first morning. God first morning po, Pastor. Okay. God first morning po sa lahat ng mga kapatiran na nakatutok sa atin ngayong gabi. Papasalamat po kay Pastor Nelson na ako po ay nabigyan ng pagkakataon upang makapaglingkod sa ating Panginoon sa umagang ito. Tunay po na ang pag-ibig ng Diyos ang siyang gumagawa sa lahat, sa bawat isa sa atin. Patuloy po na tayo ay kinikilos niya bilang kanyang mga katiwala upang gumawa at maglingkod sa bawat iglesia na ating pinaglilingkuran, na kinabibilangan. Ang aking pong paksa sa gabing ito ay tungkol sa pagbibigay. Ang sabi po, giving with cheerful alacrity. O ang pagbibigay ng may magiliw na pagsang-ayon. Sabi po, the spirit of Christian liberality will strengthen at it is exercise. Mga kapatid, tunay po na ang pagiging mapagbigay, kapag ito po ay ating patuloy na isinasabuhay, ito po ay magpapalakas at magpapatibay sa atin at lalo tigit patuloy na tayo ay pasisiglahin sa ating paglilingkod sa Diyos. Isa pong bagay ang napakahirap kapag pinag-uusapan natin ang pagbibigay. Gaya nga po ng natalakay natin noong nakaraang araw, tayo'y makapagbibigay ng masaya kung ating tinatanggihan ang ating sarili. At ang pagbibigay, kung hindi nanggagaling sa puso, ito po ay walang kabuluhan para sa ating Panginoon. Ang sabi po mga kapatid, all who possess this spirit ng pagiging mapagbigay, ay sabi, ito yung espiritu ng ating Panginoong Yesus. Will with cheerful alacrity press their gifts into the Lord's treasury. Sabi, kapag tayo ay may diwang katulad ng diwa ni Kristo, tayo ay magbibigay ng ating kaloob sa kabangyaman ng Panginoon na may magiliw na pagsang-ayon. Espiritu ni Kristo. Ang sabi po sa ating Biblia, ang buong Biblia daw po natin, kung ating titingnan, ay tumatalakay tungkol sa pagbibigay. At sa pamamagitan ng mga talata na nakatala dito, na sinasabi ng ating Panginoon, ito'y nagpapakilala kung anong uri, anong Diyos, anong Spirit ng ating Panginoon meron siya. Sa Biblia, ay nakita natin na tinanggap na natin ang ultimate na regalo ng Diyos sa atin. At iyon ay ang walang hanggang buhay sa ating Panginoong Jesucristo. Kung ito po ang patuloy nating mararanasan, ay ito po siguro ang magiging daan upang tayo'y patuloy na magbigay, masiglang magbigay para sa gawain sa ating iglesia. Kaya dito ko po nakita na maaari pong yung mga tala sa Biblia, ang mga gawain ng ating Panginoon o ang prinsipyo o diwa, espiritu ng ating Panginoon, ang nagbigay ng kasiglahan kay Apostol Pablo kung bakit nasabi niya sa mga taga-Korinto nung siya ay lumilikom ng pondo para ipantulong sa Jerusalem. Ang sabi po niya, sa 2 Corinto 9:7, ang bawat isa
ay magbigay ayon sa ipinasiya ng puso. Hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. So, sa mga pag-aaral natin, ang laging tinutumbok dito yung ating puso. Lalo tigit sa pagbibigay. Sapagkat ang puso natin ang siyang nag-uudyok upang tayo ay magbigay ng may kasiglahan at kasayahan, maliit man ito o malaki para sa ating Panginoon. At nais ko lang po kayo mga kapatid na dalhin o ating sariwain ang ilang tala sa Biblia na nagpapakita kung anong klase ng espiritu meron ng ating Panginoong Diyos pagdating sa pagbibigay. Ang sabi sa Matthew 10:42, ang sino mang magpainom sa isa sa maliit na ito, kahit isang sarong tubig na malamig, dahil sa pangalang alagad, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tiyak na hindi siya mawawalan ng kanyang gantimpala. So sa pamamagitan ng pagbibigay, ina-appreciate ng Panginoon tayo bilang kanyang mga anak. At siya ay magbibigay ng gantimpala. Pangako ito ng Diyos. Ano pa sa Mateo 8:10? Sa huling bahagi ng talatang 8, tinanggap ninyong walang bayad, ibigay ninyong walang bayad. Alam naman po natin mga kapatid, na lahat ng bagay mayroon tayo ay ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. So kung ito'y ating tinaglay, dapat ibahagi din natin ito sa ating kapwa at lalitigit sa gawain ng ating Panginoon. Sabi naman ni Luke sa 12:34, sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, ay naroon din naman ang inyong puso. Tunay mga kapatid, kung anong pinagyayaman natin sa sanlibutan ito. Alala ko nga, yung isa naming kapatid na narito na yumao na, ang lagi niya sinasabi, kung ano ang tinitibok ng puso ng puso ay siyang pinuputok ng puso. Kung ano po ang ating nararamdaman, mga kapatid, kung ito'y pagmamahal sa ating Panginoon, tunay na ang ating mga kamay ay kikilos ng maluwag sa pagbibigay para sa ating Panginoon. Sabi sa Proverbs 25:21, kung ang inyong kaaway ay gutom, bigyan niyo mo siya ng makakain, at kung sa ihaw, bigyan mo siya ng tubig na iinumin. Ang Panginoon, hindi namimili ng tutulungan. Ganon din tayo. Dapat sa lahat, makaaway man siya, lalo tigit sa kaaway, dapat ibigay natin ang ating pagtulong o pagbibigay. So, gaano ba kahirap? Ito yung pinakamahirap kasi sa pagbibigay eh. Kapag nalalaman natin na maraming salit-saling sabi tungkol sa paggugol, para bang nagasta ng ating ibinibigay, parang hirap-hirap na tayo magbigay. Pero lagi nating tatandaan, sa ating pagbibigay bilang mga Kristiyanong may ganitong pag-uugali, hindi mahalaga kung paano yun gagastusin, kundi ang mahalaga, ibinibigay natin yun para sa ating Panginoon. Sa Lucas 3:11, sumagot siya sa kanila, ang may 2 tunika ay magbahagi sa wala at ang may pagkain ay gayon din naman ang gawin. Gaano nga ba natin nakikita ang maraming dukha sa nakapaligid sa atin? Paano makatutulong ang iglesia kung wala tayong pagbibigay? Kung hindi natin nagiging ugali yung pagnananawagan ng iglesia ay wala sa ating pusong anuman kung tayo magbibigay o hindi. Mga kapatid, ang iglesia ang ating daan upang patuloy na maipakilala natin kung sino tayo bilang mga Kristiyano. Tayo ba'y katulad ng ating Panginoon na handang magbigay? Kung paano ang Ama ay ibinigay ang kanyang anak para sa atin? Sa ganung pag-ibig tayo hinuhubog ng ating Panginoon upang maging katulad tayo ng ating Panginoong Jesucristo na nang siya ay
kausapin ng Ama at sabihin na siya ang tutubo sa atin, walang katanggi-tanggi. Masiglang may pagsang-ayon, bagamat siya'y maghihirap para sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, sabi pa sa Hebreo, kaya't sa pamamagitan niya ay maghandog tayong patuloy ng alay ng papuri sa Diyos. Sa makatuwid ay nambunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Huwag ninyong kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pamamahagi o pagbibigay sapagkat ang Diyos ay narigulugod sa gayong mga handog. Mga tala sa Biblia na nagpapakita sa atin na ang Diyos ay tunay na mapagbigay. Na ibig din niya na maging karanasan natin bilang kanyang mga anak na tayo din ay magkaroon ng ganoong karanasan. At ito'y magmumula lamang, mangyayari lamang kung ang ating puso ay mapupuspos at madarama natin kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoong Diyos. Meron pang isang magandang tala. Ang sabi doon, sa Mateo 25:35 verse 4 to 40, ito yung sa pagdating ng huling panahonan, sabi doon, sabihin ng Panginoon, sapagkat ako'y nagutom, ako'y binigyan nyo ng pagkain, ako'y hubad, ako'y inyong dinamitan, ako'y nauhaw, ako'y pinainom, ako'y tigibang bayan, at ako'y inyong pinatuloy. Ano sa tanong nila ng mga kaharap ng ating Panginoon? Kailan ka namin pinaglingkuran? Ano sabi niya? Ang ginawa nyo sa inyong kapatid ay ginawa ninyo sa akin. Tunay na anumang pagtulong o pagbibigay ang ating gawin, ito po ay ginagawa natin para sa ating Panginoon. At si Santiago ay nagsabi na huling talata na aking pagkakaloob, ang sabi, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buuhat sa itaas na nanggaling sa Ama ng mga ilaw na sa Kanya ay walang pag-iiba o kaninuman ng pagbabago. So, kaya ang sabi dito, all who possess this Spirit, the Spirit of Christ, will with cheerful alacrity press their gifts into the Lord's treasury. Maluwag na maluwag sa atin. Ang sabi, na magbigay ng ating kaloob. At ang kaloob na ito ang mapupunta sa kabangyaman ng ating Panginoon na may magiliw na pagsang-ayon. Sabi sa kaulilian, sabi doon, nadarama nila ang alin? Ang maalab na kasigasigan na tupdin ang kanilang bahaging may katapatan sa dahilang kinasihan sila ng ng pag-ibig ng ating Panginoong Kristo at sa mga kaluluwang pinagkamatayan nila. Saan niya? Ano nga ang kumakasi sa atin? The love of Christ at yung pag-ibig natin sa ating kapwa. Mga kapatid, tunay na ang pagbibigay kapag ito'y ating naisabuhay, hindi na siguro tayo magkakaroon ng suliranin sa bawat iglesia na ating kinakabilangan kapag ito ang karanasan ng bawat kapatid. Matutustusan ang bawat pangangailangan ng ating gawain, lalo na pagdating sa pagpapahayag na salita ng Diyos. Mararanasan ng bawat kapatiran ang malugod at masiglang pagkilos, lalo tigit pag ang kabangyaman ng ating iglesia ay patuloy na makasusuporta sa pangangailangan ng kanilang paggawa. At ako po'y natutuwa na sabihin na kumisan po kasi ang nagiging motivation natin sa pagbibigay ay yung sinasabi sa Malakias na subukin natin ang ating Panginoon. Tayo pagpapalain ng liglig sa gana. Kasi po, para sa akin, hindi dapat yun maging motivation natin. Ang mga pangako ng Panginoon Diyos ay tapat. Hindi mo na kailangan subukan ng Panginoon. Ang kailangan lang, tumugon ka sa pag-ibig niya. At sa pagtugon na ito. Kasi po, pag binawa nating pamantayan yung liglig, hindi po tayo pare-pareho mga kapatid kung ano ang sobra sa atin. Wala ang ating satisfaction na hindi pare-parehas. Pero simple lang,
Sinasabi ng Panginoon, kung tayo mayroong kakainin sa araw-araw, meron tayong pananamit, iyon ay pagpapala na sa atin. At kung yun ang nararanasan natin, yung buhay na ito, dapat lang na tayo tumugon lagi sa panawagan ng ating Panginoon. So sa kaulilihan po mga kapatid, nais ko pong dalhin kayo sa sinabi ni Apostol Pablo sa Tiga-Roma, sa Roma 11:36. Sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at para sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Lagi nating isipin mga kapatid, sa Kanya nagmula kung anuman ang meron tayo at sa pamamagitan niya nakamit natin kung anuman meron tayo ngayon at anuman tayo ngayon. Hindi siguro nakalulungkot na ipagkaloob ang lahat sa Kanya ng kung mayroon ano tayo para sa Kanyang gawain sa Kanyang iglesia dahil siya ang pinagmulan ng lahat ng mga ito. So hanggang dito na lamang po, purihin natin ang ating Diyos sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. 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 So, praise the Lord, Elder Sunny, sa magandang reflection. So, tayo po ay dadako na po sa ating pong United Prayer. Pangunahan po tayo ng ating pong dalawang manggagawa. Ang Ministerial Secretary po ng CLPM. Amen. Praise the Lord mga kapatid. Short but sweet, sabi nga ano po. Short but sweet message this morning. So patungkol pa rin sa ang nang tumatak sa akin dito yung pagiging tunay na Kristiyano. Ano po? Teka, may audio ba ako? Meron. Yung daw tunay na Kristiyano ay namamotivate na magbigay ng may kasiyahan at kusang loob. Ano? Hindi lamang pinilit. Hindi pinilit ng sino man. Baka mamaya napilitan lang tayo. Ano po? So dapat ang ating dahilan ng pagbibigay. Maganda yung explanation ni brother, ni elder. Ano po? Huwag tayo magbase sa malaki stress gist na kung susubukin natin ng Panginoon, tayo magkakaroon ng ibabalik ng Panginoon ng pagpapala ng liglig, umaapaw, ano, na wala na tayong kalalagyan. Ang pagpapala ng Panginoon, matik na po yan, ano po. Kahit nga hindi tayo sumusunod sa Kanya, may pagpapala. Ang dapat nating motivation, kaya tayo nagbibigay, dahil nakita natin yung pag-ibig ni Jesus Christ sa ating buhay. Yan ang motivation. Ano? Huy, mahal na mahal ako ni Jesus, sabi. Kaya ako magbibigay. Kaya ako susunod sa Kanya. Yun dapat. Ano po? At pangalawa, yun daw spirit of liberality. Ay napapalakas, napapalago yan sa pamamagitan ng exercise. So, di ba? Tayo daw ay mag-exercise. Kaya sabi, mag-exercise tayo tuwing umaga. Ang atang buhay natin ay sisigla. So pagka ating na-exercise ang giving freely and abundantly, lalago yung spirit of liberality natin. Matatawag na tayong true Christian na generous. Ano po? At siyempre, yung ang pangatlong punto, so faithful and earnest action. Ano po? Lahat daw ng may nasa puso natin ang espiritu ni Kristo ay tayo ay ginagawa natin ng Kanyang kalooban. Ano po? At nakakatulong tayo sa Kanyang mission at ang Kanyang kagustuhan na tulungan ang ating kapwa. Sa paanong paraan? Sa ang pagbibigay ay worship. Ano po? Ayan, pagtulong sa kapwa. Kaya ano, magandang lesson sa atin sa umaga na ito. Tayo ay sama-samang magdalangin, mga kapatid. At tayo ay yes, San Leonardo may pag-asa, sabi na Terebe. Ano po? Tama, no? Lahat na tayo ay pag tayo tapat at nagtitiwala, naglilingkod sa Panginoon, tayo ay nagtatagumpay sa lahat ng layunin ng iglesia. Ayan, ano? Kaya tayo nagbibigay, sabi na Terebe, dahil pinagpala na tayo. Di ba? Kahit naisipin natin di tayo pinagpala, meron yan, di lang natin nakikita kasi gusto natin much more at Terebe, di ba? Sabi nung iba, paano akong bibigay? Wala man akong blessing, wala man akong kahit anong trabaho. Mga kapatid, meron. Huwag natin sabihin ko wala. Pag sinabi natin yan, para tayo selfish. Unang-unang biyaya, mabuhay ka pa rin, ano?
buhay ka pa rin at may pag-asa. So ikaw ay may pag-asa, may blessings pa rin na nangyayari, may panibagong buhay sa bawat umaga. May pag-asa pa rin tayo na po. Tayo manalangin mga kapatid. Ang pagbibigay ay nag-aalis ng pagkamakasarili, sabi ni Ate Flores po, no? Mag-aalis talaga yung ating pagiging makasarili. At yan ay isang napaka-pangit na ugali. Hindi natin namamalayan, sabi ko ano po ulit-ulit kong sinasabi. Selfish na tayo, hindi pala natin napapansin. Hindi natin napapansin pero selfish na pala tayo, no? Sabi nga na ni Risa, ang ating Diyos ay specific at hindi joke only. Totoo po, no? Specific ang ating Panginoon. At kaya sabi nga ang ating karunungan ay kamangmangan para sa Diyos. Ibig sabihin ay hindi natin maaaring maabot yung karunungan na mayroon siya at di natin maunawaan ang kanyang mga plano. Ngunit maaari tayo malumapit at magtiwala sa kanya dahil sigurado ang kanyang karunungan at ang kanyang plano para sa ating buhay ay tunay na mainam. So huwag na nating isipin kung ano ba yung talagang plano ng Diyos para sa atin. Ang dapat natin gawin ay trust His heart. Ano po? Kaya ayan nga, no? Tama si Nanay Risa. Kailangan nating lubos na kilalanin ng ating Diyos. Araw-araw, no? Kala natin kilala na natin siya pero hindi pa pala. Araw-araw. So continuous connection ang ating talagang sikreto, no? Kaya nga sa ating ginagawa sa bawat umaga, continuous connection ito mga kapatid, ano? At sa inyong maghapon, sa lahat ng inyong plano sa buhay, maghapon, sa lahat ng gagawin, abay, ipanalangin niyo po sa Panginoon. Ito ba ay para sa Kanya? Kalooban niya o kalooban natin lamang, ano? Baka tayo naman ay nahuhulog na sa mga trap ni Satan. Kala natin blessing nung pala. Suhol. Suhol pala na po. So ayan na, kung wala na tayo mga prayer request, tayo ay manalangin. Si Sister Vicky, sama natin sa panalangin, tsaka yung kanyang friend. At sa lahat ng ating mga kapatiran ngayon na nakikinig, sama natin lahat sa panalangin. Let's pray po mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po ulit sa umaga na ito. Muli nyo kaming ginising, muli nyo kaming binigyan ng pagkakataon na kami patuloy na makilala ka po namin sa iyong pagiging maibigin, sa iyong pagiging mapagbigay, sa iyong karunungan para sa aming buhay, sa iyong mga plano sa amin. Nais namin lahat ay pagkatiwala sa iyong aming buhay. Salamat sa aral ng lesson na ito na patuloy na kami ay magiging tunay na Kristiyano. Kung ang aming motibo ng aming pagtulong po sa gawain sa pamamagitan ng pagbibigay ay motivated sa pamamagitan na nakita namin ang iyong pag-ibig sa aming buhay. Hindi namang sa pinilit ng iba. Salamat. At ang aming spirit of liberality o pagiging mapagbigay ng kusa at sagana ay lalago sa pamamagitan ng pag-exercise nito. Tulungan niyo po kami na huwag maging maramot. Tulungan niyo po kami na huwag maging selfish. Upang sa ganun ay ang aming pag-exercise bilang isang mapagbigay lumago, makita sa amin ang aming mga kapwa at maka-encourage din naman ang iba. At maranasan namin ang saya at ligaya ng isang pusong mapagbigay kagaya ng pinararanas niyo po sa iba. Salamat po sa pag-asa na kami ay patuloy ninyong tinutulungan sa araw-araw ng aming pagiging selfish ay lubusan ng mawala sa aming mga puso pagkat ito ay walang kakayahan na maisama namin dyan sa langit na bayan. O dakilan Diyos, salamat. Salamat sa patuloy na paggabay sa amin sa bawat umaga. Tunay na ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Sa umaga nito, nais namin isama sa panalangin ang gawain ng buong CLPM, ng buong sanlupasang kalupaan
ang Harvest 2025. At gayon din lalo higit dito sa amin sa CLPM, sa buong SSD, at kung saan pa man kasama dito sa Harvest 2025. Tulungan niyo po kami na maging mapagbigay para sa programa na ito at sa mga susunod pa. Mapagbigay sa aming oras, makatulong sa gawain, sa aming lakas, sa aming talento, kung ano man nais na ang pwede namin maitulong. O dakilan Diyos, salamat po. Salamat po sa inyong magbibigay sa amin ng pagkakataon na makatulong sa gawain nito. Sa pagpapatuloy ng aming panalangin, sama namin sa panalangin si Sister Vicky at yung kanyang friend na sila ay payagan ng kanilang boss na makauwi. Kayo na po ang humipo sa puso ng kanilang amo at sila ay payagan na makauwi, makasama ang kanilang mahal sa buhay at magkaroon ng kanilang hinihintay na bakasyon. At gayon din sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, patuloy na maranasan ni Sister Vicky ang iyong pagmamahal, gayon din yung kanyang kaibigan. Nanawa isang araw makasama namin sila sa pananampalataya. Sama din po namin sa panalangin na iba pang mga prayer request na mga kapatiran. Sama na yung apo ni Ate Nanay Fina sa pamangkin na naway magbalik loob na po sila sa pananampalataya na kanilang tinanggap. Na minsan nakilala nila kayo bilang isang Diyos ng pag-ibig. Nawa ang Holy Spirit ay patuloy kumilos sa kanilang puso na makita nila muli ang iyong kabutihan at sila ay manumbalik sa pananampalataya at pagtitiwala po sa inyo. Makasama namin sa paghanda at paghihintay sa nalalapit na inyong pagdating. At kayo din aming sinasama sa panalangin ang iba pang mga prayer request ng kapatiran. Ang mga naririto ngayon sa live, aming sinasama sa panalangin, sama-sama ang aming mga kanya-kanyang prayer request sa aming puso, ang aming buhay, ang aming hanap buhay, ang aming kalusugan. Dalangin namin ang mga sumusunod na dito sa live, ang sambahayan ni Ruby at ang aking pinsan, kanyang mga kapatid doon sa Laguna. Sila po ay samahan ninyo sa araw-araw na pamumuhay. May mga pagsubok at problema rin silang pinagdaraanan sa kalusugan at sa ano pa mga kanilang status ng kanilang buhay ngayon. Iparamdam niyo po sa kanila, O Diyos, ang iyong pagmamahal. Ang sambahayan ni Sister Maricel Velasquez, si Ate Bebe, kanilang buong pamilya. Sambahayan din ni Sister Teresita Dairet Reyes, kasama na yung kanyang mga anak at apo, na patuloy na makilala ang kayo bilang aming Diyos ng pagmahal. Gayon din ng kanyang kapatid na si Sister Zenaida. Dalangin din namin ang sambayan ni Sister Nimpa Rivera, yung kanyang mga kahanak, yung kanyang mga invites, ang kanilang mga prayer request ay inyo pong dinggin. Gayon din ang sambayan ni Sister Belinda Salvania, ang sambayan ni Ate Revi, kasama na rin si Sister Maggie Fernandez. Ayan, gayon din ang sambayan ni Sister Mildred, ang sambayan ni Sister Nimpa Rivera, ang sambayan ni Sister Elizabeth Erese, ang sambayan ni Sister Aurea Melihor, ang sambayan ni Sister Sweetie Burgos, kasama na yung kanyang anak na si Sister Hana, ang sambayan ni Sister Helen de la Cruz Malyari, kasama ng kanyang pinagkakitaan na buhay, ang kanyang kalusugan at ang kanilang buong pamilya. Gayon din ang sambayan ni Sister Rosel Hernandez, ang sambayan ni Nanay Fina Rico Hermoso, kasama na yung si Tatay Rudy, sa kanilang kalusugan, sa kanilang patuloy na pagtitiwala po sa inyo, ang kanilang buong pamilya. Ano man ang kanilang kahilingan sa mga sandali na ito, inyo po itong dinggin na ayon sa inyong kalooban. Gayon din ang sambayan ni Ate Revi, kasama na yung kanyang buong San Leonardo Church. Mga bagong mga binyagan, patuloy na maging matatag sa kanilang pananampalataya na tinanggap ano man ang pagsubok na dumating sa kanilang buhay. Ang sambayan ni Ate Flor Arilia, gayon din si Kuya Sani, at sa kanilang araw-araw na pamumuhay, patuloy ang iyong pag-ibig ang kanilang maranasan.
ang sambahayan ni Ate Milen, kasama na yung kanyang mga anak, mga manugang, mga apo, ay patuloy na ang iyong pag-ibig, ang kanilang maranasan, maging matatag nawa sa kanila, sila sa kanilang pananampalataya. Tulong po ninyo, O dakilang Diyos. Patuloy niyo silang pagpalain sa lahat ng mga bagay. Ngayon din ang sambayan ng aming mga kapatiran dito sa South at West Nueva Ecija. Patuloy niyo po kaming samahan sa aming pang-araw-araw na devotion. Ito ay aming maunawaan, lubos na maisabuhay at higit sa lahat, maibahagi din naman sa iba. O dakilang Diyos, salamat po sa pagtugon sa aming panalangin. At humihingi ulit kami ng tawad kung saan niyo po kami nasumpong, nagkulang at nagkasala. Ito pong lahat ay aming inihiling. Ipagkaloob nawa sa amin. Hindi sa aming kagustuhan, pagkos sa inyong kalooban. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Salamat po sa mga prayer warriors. Salamat sa mga sumama sa panalangin. 20 kanina, 20 pa rin ngayon. So, salamat po sa ating lahat. At ngayon ay araw ng linggo, ano po? Ako'y naninibago. Usually pag linggo ay kaunti ang nagjo-join sa devotional, pero ngayon ay marami tayo, ano po? Praise the Lord, purihin ang Panginoon. Nasasabik ang kapatiran na sumali sa devotional. Yan ang maganda, ano po? Yan ang maganda. Dahil kapag tayo hindi nasasabik mag-devotional, baka tayo ay, sabi nga kanina sa lesson, meaningless. Life is meaningless without devotional. Without God. Kita niyo, anong mangyayari ng meaning na yung buhay kung walang devotional, kung walang Diyos sa ating buhay. Yan po. Sa lahat ng mga hindi ko nabati kanina, ay good morning po. Alam ko nabati ko kayo lahat. Si Ate Sally Sanchez, ayan, huwag ka po kayo mag-alala, kasama rin kayo sa panalangin, hindi ko man nabanggit. At kaya dapat magko-comment kayo dyan para sama natin yung mga pangalan natin at ang buong sambahayan sa ating panalangin. Ano po. Hanggang bukas po muli mga kapatid. At patuloy tayong kilalanin natin ang Panginoon araw-araw. Ano? Salamat din po Ate Rebe. Ano po. Salamat din po. Salamat din po Ate Sally Sanchez. Kahapon ay maraming mga nagte-text sa akin, kamusta ako. Na-miss nila ako actually na-miss ko rin kayo, no? Sabi ko nga doon sa fellowship. Kahapon ay nag-AUP muna kami online. Tunay na magandang hindi, dahil ito parang kulang ang sabat kapag wala ka sa church, ano? Pero ganun pa man dahil sa kondisyon ng kalusugan, kailangan gawin minsan na sa bahay muna manatili. Quarantine ako ngayon, hindi ako lumalabas siguro ay 1 week na. Linggo na ngayon Sa linggo yung huling labas ko, no. So, patuloy nagpapalakas mga kapatid. Inuubo pa rin ako. Inaalis ko lang yung mic ko kanina kaya hindi yun narinig. So ayan, salamat po sa pakikinig. Hanggang bukas po muli. God first morning po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.